Hello guys, good morning. So welcome dito sa Tagkawayan, Quezon, kung saan maglo-locate tayo or magbibisita tayo ng isang property na may sukat na 2.6 hectares. And then at the same time, si property po ay along Barangay Road, and then ito po ay natuhog po ng pinakakalsada. Ano po? Ayan. So bago tayo pumasok kay property, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin yung ating notification bell para lagi tayong updated sa mga properties na i-vlog po natin. Ayan, so ano pang hinihintay natin bago tayo abutan ng ulan? Let's go, ikutin natin si 2.6 hectares. Ayan, kagaya ng nasabi ko, tayo po ay natuhog ng pinaka-barangay road. Ano po? So, sa ngayon, dito muna tayo papasok sa may aking pinaka-left side. Mamaya natin papasukin yung ating right side. Dito muna tayo. Medyo masukal tong property na to ah. So, ayan, nakapasok na tayo dun sa may pinaka-left side po natin. Ayan. So, bumungad na sa atin yung mga puno ng niyog, and then yung medyo masukal na property. Ayan. Medyo matataas yung talahib niya oh. So, ikot tayo. And then, si property po ay nasa 21 kilometers para makarating po tayo ng pinaka-town proper kung saan nandun ang Jollibee, McDo, and then nandun din po yung ating pinaka-munisipyo at palengke. Ano po? Three kilometers naman po para makalabas po tayo ng pinaka-national road. Ganda ng view. Makalapad tayo. Medyo may kababaan pa yung mga natitirang niyog dito. Ang maganda dito yung view. Ayan o. So wala pong masyadong tanim talaga si property ah. Mamaya tatanong natin kung ilan yung natitirang puno ng niyog dito, pero siguro I think nasa 50 na lang to. Wala siyang mga fruit bearing. Ang marami sa kanya dun sa may pinaka right side yung mga hardwood, kasi mas masukal po dun sa pinaka right side. Unlike dito sa left side, medyo naiikot pa natin. Pero kagandahan lang, napakaganda naman ng tray ng lupa. So, di naman tayo mahihirapang ikutin. Ayan, kitang-kita natin yung pinakasukal ni property. Ano po? So talagang hindi na siya masyadong nalilinisan, pero ito grass cutter lang yung katapat, kasi ito lang naman yung pinakasukal niya, yung mga talahib na ganyan. Wala naman siya masyadong puputulin puno dahil wala naman po masyadong nakatanim. So inaaya tayo ni guide, punta daw tayo dun sa may palayan dahil si property po ay may nasasakupan na 4 na pitak na tubigan or palayan. So punta tayo dun. Ayan, puntahan natin yung palayan. So kung mapapansin nyo po, medyo nakadapa na yung ibang mga damo. Ito po ay medyo pinalilinis na ng may-ari. Daming bunga ng niyog. Ayan, punta tayo sa palayan. Ano yan, maliliit na pitak lang? Ah, maliliit lang. Saan po nakuha ng source ng tubig? Ah, may sapa. Ah, oo, yun. Yun po ano, sa may gawidan na. Oh, kita ko nga dito. Kaya lang hindi tayo makakalapit. Sobrang, ano na. May tubig na.
Hindi, saka may tubig po yung ano, palayan. Hindi na po ito natatamnan. Ang pinaka-boundary po, yung buhay na pinag-iinan. Itong puno na po na to. Okay. Yung nag-iisa. Paano pa ganun? Kapag ganun. Hindi pa pagtawid ng kalsada paano? Kapag kami nakasara, may konting hagis dito. Ito pong sukal na to, sako pa to. Sako po yan. Okay. Yan, pag ganun, kapag Hindi po. Oo. Hindi naman siya mataas, ano naman siya? Hindi naman ano lang po siya. Slope ng napaka-gradual lang naman. Kahit nga dito sa taas. Semi-flat. Semi-flat po. So, itong part na to, sakop pa rin po yan. Yan, sakop yan. Pero medyo masukal na kaya hindi tayo papasok. Talagang halos wala tayong mapasukan. Pero yung pinakatayo ng lupa, ikaklaro ko lang po, semi-slope po ang pinakatayo ng lupa. So, wala tayong upland, wala naman po tayong yung flat na flat kung tawagin. Magandang mga tayo ng lupa ito kasi hindi siya naiistakan ng tubig. Napakadali naman po ipalinis ni property kung tutuusin. Kasi talagang halos damo lang yung tumubo. Wala tayong mga puputuling mga kahoy na sagabal. Minsan kasi yung paglilinis po ng mga property, mas natatagalan tayo pagka marami tayong mga sangang ganyan. So yan naman po ay kukunti. So ito, sako pa rin po ito ha. Bali kung mapapansin nyo po, parang malinaw yung daan na to. Kasi ito po yung dating unang ginawang barangay road, pero nilihis na nga po. So ang naaprobahan po ay yung nilalakayan na aking mga kasama na yun. So kahit po nalihis yung daan, tayo po ay along barangay road pa rin naman po. Ano po? Sukal. So, explain ko naman po about sa documents itong property na to. Tayo po ay CLOA title and then matured na po si CLOA title for almost 30 years. So, pwede na pong ibenta na po. And then, kagandahan, buhay po yung nasa titulo. So, ang gagastusin po ng ating magiging buyer dito sa property na to ay sukat and then yung transfer and then deed of sale. Ano po? Pero yung capital gain tax, sasagutin po ng ating seller yan. So, paparelocate lang natin si property. Kagandahan ito, ito yung mga ganitong klaseng property ino-offer ko po lagi sa inyo along Barangay Road. Ano po? So, kumpleto naman si property. Meron tayong source ng kuryente, tubig, and then kagandahan, ang lakas ng signal ng phone natin dito. Hindi ko na maikot yung iba. Talagang, ay wala tayo talagang susuotan. And so, ikot pa rin tayo kay property. So, kagaya na nasabi ko, tayo po ay natuhog ng kalsada. Ayan, lumabas tayo ng pinaka-road natin. Ano po, ito muna tayo pasok sa right side naman. Kasi kami na left side tayo. So, sa haba ng frontage nito, kahit saan pwede tayong pumasok. Ang ganda. Wow, ang ganda ng view. Dito tayo sa magandang view. Wow. Ganda. So, kagandahan lang na mga ganitong klase ng property. Kung i-avail nyo po, ano po, pagbaba nyo ng sasakyan, so property na agad. And then, ang pinaka bonus nitong property na to ay napakahaba po ng frontage.
So both side po ay magpo-frontage po tayo ng nasa 150 meters. So napakagandang property. Tataniman na lang po natin ito. Ano po? Ayan, ikot na tayo. So si property po ay may zoning permit na. Nakuhanan na daw po ito dati. So yan, pwede tayo mag livestock dito. Medyo may kababaan pa yung mga niyog natin. Ganda. So panalo yung makakabili nitong property na to sa haba ng frontage. Hindi yung pinaka-tray ng lupang ganda. Talaga namang hindi ka po hihingalin pag inikot mo to. Ayan, so ikot pa rin tayo. Dito tayo galing kanina. Kaklaro ko lang po about dun sa pinaka-road po natin, yung pinaka-barangay road. So mix po yan, ano po. So meron tayong cemented road and then meron din part na hindi pa nasisemento. So itong part na to, hindi pa po tinamaan ng kalsada si property, yung cemented road po. Ano po? Pero kagandahan, kahit naulan, hindi daw po naputik dito, oh. Ganda naman ang road niya. Saka, caring-carry ng sasakyan natin. Ganda ng view. Ito po yung pinaka-boundary niya to another property. Bali, kung makikita niyo yung mga pinag-ulingan na yan, ayan, may bakod po yan. Ano po? So, yun yung palatandaan ng pinaka-boundary natin to another property. Ganda. So, kung sakaling magustuhan nyo po si property, meron po kaming numero sa taas ng yung screen. So, nandyan po yung aming WhatsApp and Viber. So, pwede nyo po kami i-message yan para sa inyong reservation po. Ano po? Yan, sakop yung kabila na yan. Ganda. So, wag po kayo mag-worry dun sa mga CLOA title na gusto nyong i-avail. Lalo kung maganda yung property. So, kami naman po sa GFD Realty ay nag-a-assist po ng pagpapatitle po sa mga CLOA title. Ano po? Bas ulit tayo. Ito na lang tayo sa may harap ng kalsada. Ayan. Pasok na pasok yung car natin. Hindi tayo mahihirapang ipasok dun sa property yung ating sasakyan kasi kahit naman po medyo ito ay may kataasan ng konti, kaya-kaya naman po ng sasakyan. Siguro mga nasa 1 meter lang naman yung pinaka-ahead natin dun sa may pinaka-kalsada. And then dito naman, pa-slope ng konting-konti lang po. Ano po? Pag natabasan tunda mo na ito, ganda. May line po tayo ng kuryente. Ayan na po. Yan, sako pa po yan, ha. Ayan. So, ikot pa rin tayo. Sako pa rin po yan, ha.
Ang kagandahan lang po kung sakali kayo ay mag-aabil ng isang property at kung dito kayo mag-aabil kay Tagkawayan, ito po ay isang maunlad na bayan na po. So, magandang mag-abil dito ng mga properties. Ano po? So, yan po ay dahil sa mga diversion road na ginagawa. So, soon, magagawa na po yung ating diversion road na magiging less travel time po tayo kung tayo po ay manggagaling kay Tagkawayan. So, maliles po tayo ng mga almost 1 hour kung sakaling magawa na po yung ating TR4. Ano po? Ongoing naman po yan. So, mas magandang mag-avail kay Tagkawayan dahil sa mga diversion road. Ayan, so palabas na tayo ng pinaka-property, naglalakad na yung aking mga kasama. So nandito pa rin tayo sa road. Ang sarap sanang ikutin, kaya lang sa haba ng road, hindi yung haba ng sukal, so hindi talaga ako makapasok. Pasensya na po kayo ha. Talagang pinipilit ko naman pumasok dun sa side by side sana ng property, pero talagang ay masukal talaga oh. So kaya rin naman nating ikutin, kaya lang talagang wala tayong papasukan. Nakakahiwa po kasi yung mga damo, so nahihiwa yung baraso natin, kaya hindi natin mapasok side by side. Pero may mga ibang part naman na malinis, so doon na lang tayo pumasok. Ayan, so isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Isang property na along Barangay Road. Sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na along Barangay Road, ayan, pwedeng investment, pwedeng pag-alagaan ng mga hayop, and then at the same time, pwede rin naman pong punuin ng tanim dahil tayo po ay may source ng tubig. Ayan, i-avail nyo na si property hanggat mura. Napakagandang investment mga ganitong klase ng property na tabi ng kalsada. So huwag yung papalampasin itong mga ganitong klase ng property. Medyo nauubos na po sila. So yan, nabutan na tayo ng ulan. Thank you for watching, and then thank you po dun sa patuloy nag-aabil sa amin ng mga properties po. Ano po, ayan. Abang-abang ulit po kayo sa aming mga farm lot na i-upload, mga nagmumurahang farm lot. Thank you for watching.